Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Makmak, hindi ko tunay na pangalan. Sa ngayon ay 41 taong gulang na. Nang ako ay nasa edad 16 na taong gulang pa lamang, bagamat mahigit 2 dekada na ang nakalipas, ay sariwa pa rin sa aking alaala ang buong pangyayari. Tampok rin pala sa kwento kong ito ang nakakatandang kapatid ko na si Kuya Sammy at ang aming mga magulang na sila Nanay Malu at ang aming ama na si Tatay Damian. Taon 2000, Negros Occidental. Nakatira pa kami noon sa probinsya namin sa Himamaylan, Negros Occidental. At kahit halos nasa modernong pamumuhay na ang ginagalawan nating mundo ng mga panahon na yon, ay laganap pa rin sa lugar namin ang mga usap-usapan at alingasngas tungkol sa mga kwentong aswang. Marami pa rin sa amin ang may matibay na paniniwala na totoo ang mga ito at hindi kwentong barbero lamang. Bunsod ng kahirapan ay hindi na ako nakapagtapos sa sekundarya at si Kuya Sammy naman ay second year high school lang ang natapos. Dahil doon ay naging katuwang na lamang kami ni Tatay sa pagtatrabaho sa bukid na hindi namin pag-aaring lupain. Si Nanay naman ay sinadyang gawa ni Tatay ng maliit na kubo sa harap ng bahay namin para gawing tindahan. Magkaiba kami ng personality ni Kuya Sammy. Siya yung tipo ng bata noon na masyadong mapanuklas, malikot ang isipan, palaging hindi mapalagay sa iisang lugar, pero matapang at palaban. Palagi rin siyang may dalang tirador sa tuwing lalabas ng bahay o kaya ay kapag magpupunta kami sa bukid. Para sa kanya ay proteksyon daw yun. Samantalang ako naman ay tahimik lang at mapagmatsyag. Aaminin ko, medyo may pagkaduwag din kasi talaga ako. Nang mga panahon na yon, ay sunod-sunod ang nangyayaring kakaibang pagkamatay ng mga hayop at mga tao sa lugar namin. Mga aso at pusa na kung saan-saan na lang natatagpuan at wala ng buhay. Wala na ring mga ulo at bahagi ng katawan. Mga baboy na natatagpuan na lang sa kulungan na tila ba nilamon ng isang gutom na nilalang. At ilang mga tao na natatagpuan na lamang ang mga bangkay sa kabukiran, kasukalan at kung minsan nga ay sa mismong bahay pa ng mga ito habang wala na ring buhay at wasak-wasak ang buong katawan. Tila pinilit na punitin ang bawat bahagi ng mga yon. Nakakatakot naman yung mga nangyayari dito sa lugar natin, Nay. Tay, sino po kayang gumagawa ng mga masasamang bagay na yun? Kawawa naman yung mga biktima na walang laban. Nahihintakutang wika ko noon habang magkakasabay kaming nag-aalmusal. Naku, Makmak, kahit sino sa atin wala pa nakakaalam kung sino o ano ang gumagawa ng mga yon. Kaya dapat palagi na lang tayong magdadasal at mag-iingat. Hindi natin alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Duda ko ay hindi normal na tao may gawa nito, Malu. Malamang mga masasamang nilalang na naman. Aswang, halimaw, mga ganun. Alam mo naman dito sa lugar natin, hindi ba? Dati nang usap-usapan ng mga tungkol sa ganun. Subukan lang nilang lumapit sa akin at akong atakihin nila. Tingnan lang natin kung bubuhayin sila nitong tirador ko. Buong pagyayabang naman na singit ni Kuya Sammy sa usapan. Ay naku, Sammy, puro ka talaga kalokohan. Manahimik na nga lang kayo at tapusin nyo na yung pagkain nyo na makapagligpit na ako. Matapos yon, ay wala na nagsalita pa sa amin at nagpatuloy na kami sa pagkain. Dahil nga sa mga ganoong nangyayari, ay normal na lang sa bawat pamilya sa lugar namin ang mayroong pangontra at panlaban sa aswang, katulad ng asin, bawang, itak at buntot pagi. Kaya naman sa tuwing aalis ng bahay ay palaging may baon na bawang si Tatay sa bulsa, bukod sa madalas niyang suot na kwintas ng San Benito. Sa pagkakatanda ko, nagsimula lamang ang mga kakatuwang pangyayari na yon
matapos mapatay ng ilang mga kabarangay namin ang mag-asawa na sila Aling Inyang at Mang Buning na siyang mga magulang ni Kuya Sanoy. Pinuwersa nilang dalhin at itali ang mga ito sa gitna ng bukid at doon ay pinagtulungan nilang sunugin. At ang dahilan ay dahil pinaghihinalaan ng mga tao sa amin na aswang ang mag-asawa. Nanatiling nakalupaypay lamang noon sa lupa si Kuya Sanoy habang nakatali ang dalawang kamay sa likuran at umiiyak na sinaksihan ang unti-unting pagiging abo ng kanyang mga magulang. Habang kami naman noon nila nanay, tatay at Kuya Sammy ay palihim na nanonood sa isang tagong sulok na lugar. Kitang-kita rin namin kung paano lubusang natupok ng apoy ang katawan ng kawawang mag-asawa. Simula noon ay mag-isa na lamang namuhay sa maliit na kubo nila si Kuya Sanoy. Ganun pa man, hindi siya nagdamdam o nagalit sa mga tao na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nauunawaan daw niya na nais lamang ng mga tao na maproteksyonan ng kanilang mga pamilya at ang buong barangay, kaya nila nagawa yun. Kahit na ang totoo ay wala pa namang malinaw na basehan sa ibinibintang ng mga ito sa kanyang mga magulang. Nang mga panahon na yon, sa aking palagay ay nasa edad lagpas 40 na si Kuya Sanoy, kaya naman nakayanan na niyang mamuhay na mag-isa. Mayroon din kasing naiwang mga alagang baboy at maliit na lupang taniman ang kanyang nanay at tatay, kaya kahit paano ay nakakaraos siya sa pang-araw-araw na pangangailangan. At kahit hindi kami lubos na naniniwala noon dahil wala namang matibay na ebidensya kung totoo ngang aswang ang pamilya nila Kuya Sanoy, ay mahigpit pa ring ipinagbilin sa amin nila nanay at tatay na wag lalapit o magpupunta sa bahay ng lalaki. Mas maganda na raw yung nag-iingat habang wala pang linaw ang mga bagay-bagay. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napansin namin ang tila kakaiba sa pagkatao ni Kuya Sanoy. Doon namin natuklasan na marunong pala siyang manggamot at magpagaling ng mga may sakit gamit ang mga halamang gamot na ayon sa kanya ay kinukuha pa raw niya sa gubat tuwing hating gabi. Minsan, isa sa mga batang kapitbahay namin ang nagkasakit at dahil malayo ang pagamutan sa aming lugar, sinubukan ng mga magulang ng bata na humanap ng albularyo. Pero bigo silang makatagpo nito dahil nasa malayong baryo pa ang mga manggagamot sa lugar namin noon. Kasama si tatay ay pinuntahan namin ang bahay ng batang may sakit at doon ay kitang-kita ko kung paano halos hindi na makakilos at makahinga ang batang lalaki na nasa edad 8 taong gulang. Maputlang maputla ito at tila butot balat na. Hindi na rin ito makadilat sa labis na hirap na nararamdaman. Nang malaman yun ni Kuya Sanoy, ay agad niyang pinuntahan ang bata at sinubukan niyong gamutin. Nung una ay nag-aalangan pa ang mga tao na naroon dahil iniisip ng mga ito na aswang din si Kuya Sanoy dahil iginigiit nila na aswang ang mga magulang nito. Pero nang makita nilang halos maghingalo na ang bata, ay wala na silang nagawa pa nang lapitan ito ng lalaki at pahiran ng noo ng langis na may kakaibang amoy tsaka sinabayan ng orasyon. Ngunit hindi pa rin naging mabuti ang lagay ng bata. Ayon kay Kuya Sanoy ay magiging normal lamang raw ito makalipas ng 2 oras. Dahil sa labis na desperasyon ay wala na lamang nagawa ang mga magulang ng bata kundi ang maniwala. Matapos gamutin ang bata ay nagpaalam na ang lalaki na uuwi na. Maya-maya kami naman ni tatay ang nagpaalam para umuwi na rin sa bahay. Kinabukasan ay nabalitaan namin na magaling na raw ang bata at nanumbalik na ang sigla nito. Doon ay nagsimula na magtiwala ang mga tao kay Kuya Sanoy at maging kami ay
unti-unti na ring bumibilib sa kanya. Isa pa ay hindi lamang mga tao ang kaya niyang pagalingin. Maging ang mga hayop na sugatan ay nagagawa rin niyang gamutin. Madalas kapag may nakikita siyang pusa na pagala-gala at sugatan, ay walang pagdadalawang isip niya itong ginagamot at himalang kusa yung gumagaling makalipas lamang ang ilang araw. Dahil doon ay mas lalo pa niyang nakuha ang tiwala ng mga tao sa lugar namin. Madalas ay siya na ang tinatawag ng mga ito sa tuwing mayroong magkakasakit. Ang ilan naman ay napapagaling niya, ngunit ang ilan ay hindi niya nagagawang gamutin. At ipinagtatapat niya sa mga ito na baka tunay na doktor na talaga ang kailangan nila para gumaling. Nagpatuloy pa rin ang mga kakaibang pangyayari sa lugar namin noon. Kahit wala ng mga magulang ni Kuya Sanoy na siyang pinagdududahan nilang aswang, ay nagpatuloy pa rin ang pagkamatay ng mga alagang hayop na halos maubos na kahit paanong tibay ng pagkakagawa sa kulungan ng mga ito. Mayroon ding mga buntis, matatandang may sakit at mga tindero ng balot na natatagpuan na lang na wala ng buhay sa mga bahay, sapa at bakanting lote. At gaya ng mga naunang biktima, ay halos hiwa-hiwalay rin ang mga katawan ng mga yon at nanunuyot na dahil sa pagkawala ng dugo at mga laman loob. Mas lalo akong nabalot ng takot ng mga panahon na yon. Hindi ko alam kung hanggang kailan magwawakas sa mga nakakakilabot na pangyayari sa lugar namin. Pero isa lang ang bagay na gusto kong paniwalaan. May aswang pa rin na gumagala sa lugar namin. Pero ang tanong ay kung sino ang aswang na yon. Ang tanong na yon sa aking isipan ay nanatiling walang kasagutan sa paglipas ng mga araw. Isang hapon ay nagpatawag ng pangkalahatang pagpupulong ang aming punong barangay na si Kapitan Hugo. Kahit ayaw kong isama ni tatay noon, ay nagpumilit kaming sumama ni Kuya Sammy dahil interesado kami sa mga maaari naming malaman. Nagpaabot ng simpatsya at pakikiramay si Kapitan sa mga pamilya ng namatayan, maging sa mga nawalan ng mga alagang hayop na nagsisilbi nilang kabuhayan. Mahigpit rin niyang pinag-iingat ang lahat at pinaalalahanan na isarado ng mabuti ang pintuan at mga bintana ng mga bahay. Sa kalagitnaan ng pagpupulong ay hiningi ni Kapitan ang opinyon at saloobin ng bawat isa tungkol sa nangyayari. Nanatiling tahimik ang lahat na tila ba nauubusan na ng sasabihin at hindi pa rin makalimot sa mga kababalaghan na nagaganap. Ngunit maya-maya, nakita kong tumayo si Kuya Sanoy. Tumingin siya kay Kapitan at nagsalita. Mawalang galang na ho, Kapitan Hugo. Gusto ko lang po sanang sabihin sa lahat na siguro naman mga mahal kong kabarangay, ngayon ay naniniwala na kayo na hindi talaga aswang ang mga magulang ko. Hindi ganun ang lahi namin. Ang totoo niyan ay angkan kami ng mga manggagamot. Kilalang dalubhasang albularyo ang lolo ko. At sa kanya ko natutunan ang panggagamot na itinutulong ko sa inyo ngayon. Buong hinahon at mababang boses na pahayag niya habang nakatayo. Matapos yun sabihin, ay nagsimulang magbulungan ng mga tao. Karamihan sa kanila ay nanghingi ng tawad at pasensya sa ginawa nilang pagpaslang sa magulang ng lalaki. Nanatili namang nakatayo si Kuya Sanoy habang nakangiti at isa-isang tinitingnan ang mga naroon. Sa huli ay tinanong siya ni Kapitan kung may balak daw ba siyang magsampa ng kaso laban sa mga taong gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa kanyang mga magulang. Ngunit mariin siyang tumanggi at nanindigan sa madalas niyang sabihin na nauunawaan niyang nagawa lamang iyon ng mga tao para protektahan ang kanilang pamilya at mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Ang nais lamang daw niya ay ang lubos na katahimikan at kapayapaan sa aming lugar. Dahil sa ipinamalas na pangunawa ni Kuya Sanoy, ay mas lalo niyang nakuha ang loob ng mga tao. At aaminin ko na maging kami noon nila tatay at Kuya Sammy
ay naantig ang puso dahil sa kanyang mga sinabi. Hanggang sa namalayan ko na lang nakasama na kaming pinapalakpakan siya kasabay ng aming mga kabarangay. Naging maayos naman ang pamumuhay sa barangay namin matapos ang pagpupulong sa tanggapan ni Kapitan. At sa kabutihang palad ay natigil na rin ang mga kababalaghan na nagaganap doon. Naging malapit na rin sa amin si Kuya Sanoy at naging kaibigan na rin siya nila nanay at tatay. Madalas ay doon siya sa tindahan ni nanay bumibili at kung minsan ay nakikipagkwentuhan pa kay tatay. Ang buong akala namin ay tuloy-tuloy na ang katahimikan sa lugar. Pero isang araw, halos nag-aagaw na noon ang dilim at liwanag at kasalukuyang pauwi na kami sa bahay galing sa bukid. Magkakasama kami noon nila tatay at ni Kuya Sammy. Habang naglalakad, ay nauuna sa amin si tatay at nasa likuran ko naman si Kuya, samantalang ako ang kinagigitnaan nila. Binabaybay namin noon ang masukal na daan at masayang nag-aasaran pa kami ng aking kuya nang biglang napahinto si tatay sa paglalakad. Mabilis niyang hinugot ang itak na nakasuksok sa tagiliran ngunit hindi siya tumitingin sa amin. Sumenyas siya sa amin na huminto sa paglalakad at nang sipatin ko ang nasa bandang unahan niya ay naaninag ko sa pamamagitan ng natitirang malamlam na liwanag ng araw ang isang napakalaki at matikas na katawan ng isang kulay itim na kambing. Nakaharang yon sa aming daraanan. Ang sukat nito ay maihahalin tulad sa isang kabayo at alam kong hindi normal ang laki nun para sa isang ordinaryong kambing lamang. Agad na kinuha ni Kuya Sammy ang tirador sa kanyang bulsa bago mahigpit akong hinawakan sa kamay at sinabing, Kahit na ano pa mangyari, wag kang bibitaw sa akin! Kasunod ay nakita kong itinaas ni tatay ang hawak niyang itak at itinutok yon sa kambing na nakaharang sa aming daanan. Galit siyang sumigaw at pinagmumurang naturang nilalang. Ngunit tila hindi yun nagpatinag at sa halip ay nagpakawala ng isang matinis na huni na noon ko lamang narinig sa buong buhay ko. Nakakarindi ang tunog na yon. Masakit sa tenga at tila nanunuot hanggang sa kaloob-looban ng aking utak. Agad kami nagtakip ng mga tenga upang hindi marinig ang tunog na yon. Ngunit hindi pa rin tumigil ang nilalang at para bang mas nilakasan pa niya yon. Maya-maya ay dahan-dahan tong humarap sa amin at lalong rumihistro sa amin na sobrang laki ng kanyang katawan. Kahit halos madilim na noon, kitang-kita ko ang malalaki at halos nakaluwa niyang mga mata. Namumula na tila nagbabaga at nagliliyab. Meron yung mahabang bibig na umaabot hanggang sa likuran ng kanyang ulo at may matatalas na ngipin habang may tumutulong kung anong malagkit na likido mula roon. Mabilis na kumilos si Kuya Sammy para tiradurin ang mata ng kambing ngunit nang tamaan yun ay tila wala namang anumang epekto. Kasunod nun ay ang pagwasiwas ni tatay ng hawak niyang itak sa pag-asang matatamaan niya ang nilalang. Ngunit tila mas lalo lamang yung natuwa at itinaas pa ang harapang bahagi ng kanyang katawan. Nang akmang dadambahin niya na kami, sumigaw si tatay at sinabi na dumapa kami. Sammy! Makmak! Dapa! Sa kaubod lakas niyang itinarak sa lupa ang hawak niyang itak. Magkasabay kaming dumapa ni Kuya Sammy sa lapag. Kasunod ay ang muling pag-atungal ng naturang nilalang. Ngunit sa pagkakataong yun, bigla yung nagbago ng anyo. Naging isang kulay itim na ibon. Saka lumipad palayo habang tila galit na humuhuni ng kakaibang tunog. Nang makauwi, ang nag-aalalang mukha ni nanay ang sumalubong sa amin. Aniya ay labis na ang kanyang kaba dahil hindi siya sanay na ginagabi kami ng uwi. Ikinuwento naman ni Kuya Sammy ang lahat ng pangyayari at mas lalong hindi maiwasan ni nanay ang labis na pag-aalala. Pero agad siyang pinakalma ni tatay at sinabi na wag nang mag-alala. Ang mahalaga ay ligtas kaming nakauwi sa bahay.
Kinabukasan, nagpunta si Kuya Sanoy sa tindahan ni Nanay upang bumili ng kape. Matapos makabili, ay humingi siya ng dahon ng bayabas na nakatanim sa loob ng aming bakuran. Takang nagtanong naman si Tatay kung saan niya yon gagamitin at sumagot naman ng lalaki na, "Ipanggagamot ko lamang dun sa alaga kong baboy na nasugatan dahil sa pagkakamot sa dingding ng kulungan." Nang gabi rin na yon, ay biglang sumama ang pakiramdam ni Tatay hanggang sa tuluyan na yung nauwi sa matinding trangkaso. Giniginaw siya at nanginginig ang buong katawan. Pinagpapawisan din siya ng malamig pero ayon sa kanya ay mainit daw ang pakiramdam niya sa loob ng kanyang katawan. Dahil doon ay ipinatawag ni Nanay sa amin ni Kuya, si Kuya Sanoy, para gamutin si Tatay. Tumanggi pa nga akong sumama noon dahil halos 10 oras na yon ng gabi. Pero dahil walang kasama si Kuya Sammy na lumabas, ay naawa naman ako sa kanya, kaya sinamahan ko na rin siya. Ngunit, pagdating namin sa bahay nito, ay walang katao-tao doon at tanging ang mga huni lamang ng mga alaga niyang manok at baboy ang naririnig namin. Nakatali rin ng lubid ang pintuan ng kubo mula sa labas, palatandaan na walang tao sa loob nun. Wala na kaming nagawa noon kundi ang umuwi na lamang kaysa maghintay kami sa wala at abuti ng hating gabi sa labas. Pagdating nga namin sa bahay ay nakita namin na mas lumala pa ang lagay ni Tatay. Matindi ang sakit ng tiyan niya at mataas na rin ang kanyang lagnat. Hirap na rin siyang makapagsalita dahil sa kanyang nararamdaman na sakit. Kasabay nun ay ang pag-alulong ng mga aso at paghuni ng mga ligaw na ibon na labis na nagpatayo ng mga balahibo sa aking katawan. Nginig na nginig ako noon sa takot at hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yun. Ang mga huning yun ay tila sobrang lapit sa aking tenga at parabang kukunin ako anumang oras. Hirap man sa pagsasalita, pinilit ni Tatay na ibuka ang bibig at sinabi na itarak daw namin ang gulok sa may lupang parte ng kusina. Kahit takot na takot, mabilis akong kumilos at kinuha ang gulok na nakasiksik sa likuran ng pintuan. Matapos ay agad akong nagtungo sa bahaging may lupa sa aming kusina at agad na ibinaon ang naturang itak. Kalong-kalong ni Kuya Sammy si Tatay habang nasa papag ito, habang si Nanay naman ay hawak ang buntot pagi at walang tigil sa pag-usal ng taimtim na mga dasal. Matapos kong itarak ang itak, naramdaman namin na mga mabibigat na mga yabag sa labas ng aming bahay. Animoy mga malalaking nilalang ang naroon at galit na parang nagdadabog. Nanatili kaming matatag at sinabi na rin ni Nanay na samahan namin siya sa pagdadasal at yun nga ang ginawa namin. Hanggang sa maya-maya, naramdaman na lang namin na biglang nanahimik ang paligid. Kumalma na rin si Tatay at tila nagdahilan lamang na biglang bumuti na ang kanyang lagay. Agad naman siyang niyakap ni Nanay at umusal ng pagpapasalamat sa Diyos. Matapos ay uhaw na humingi ng tubig ang aming ama at agad naman siyang inabutan ni Kuya Sammy ng isang basong tubig. Kinabukasan ay lubos na maayos na ang kondisyon ni Tatay. Kaya naman nagpasya siyang magtungo ng muli sa bukid. Sayang daw kasi ang isang araw kung hindi siya magtatrabaho. Pero halos wala pang isang oras siyang nakaalis ay biglang si Nanay naman ang bumigat ang pakiramdam. Mula sa kanyang tindahan, pumasok siya sa bahay at tila hinihingal na naupo sa lumang upuan sa sala. Makmak, anak. Pwede bang ikaw na lang muna ang magbantay sa tindahan natin? Parang ang sama ng pakiramdam ko eh. Nahawa yata ako sa ama mo kagabi. Para akong masusuka at umiikot ang paningin ko. Sige po, Nay. Ako na po munang bahala sa tindahan. Teka, ayos lang po ba kayo? Magpahinga po kaya muna kayo sa kwarto. Nag-aalalang turan ko naman. Huwag ka mag-alala, Nay. Ako na muna magbabantay sa inyo. Baka kailangan nyo lang magpahinga. Masyado lang siguro kayong napuyat sa pagbabantay kay Tatay kagabi. Salo naman ni Kuya Sammy sa usapan.
Matapos yon, inalalayan na niya si nanay papunta sa kwarto nito para makapagpahinga at ako naman ay nagtungo na sa tindahan nang marinig ang pagtawag ng taong bumibili. Nalaman ko na si Kuya Sanoy pala yun at gustong bumili ng biskwit at soft drinks, kaya ibinalita ko na rin sa kanya ang tungkol sa nangyari kay tatay kagabi. Tinanong ko rin siya kung saan siya nagtungo at bakit wala siya doon sa bahay niya nang magpunta kami ni Kuya Sammy. Sinabi niya na nagpunta raw siya sa gubat para manguha ng halaman na ginagamit niya sa panggagamot. Nagtaka naman ako sa isinagot niya, pero nang makahalata ay piniliwanag na rin niya sa akin na sa ganung oras daw kasi mas malakas ang bisa ng mga halamang gamot na kailangan niya. Nagkibit balikat na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Maya-maya ay bigla akong naalala si nanay, kaya agad kong pinaalam kay Kuya Sanoy na kung maaari ay tingnan niya ito, total naroon na rin naman siya. Pero nagdahilan ito at sinabing pagod daw siya at wala siyang dalang anumang gamit para sa panggagamot. Nagpunta lang daw talaga siya doon para bumili. Hindi na lang ako nagpilit pa at umasa na lang na bubuti rin ang lagay ni nanay. Akmang aalis na sana si Kuya Sanoy nang biglang may naalala at muling bumaling sa akin habang nasa loob ako ng tindahan. Binalita niya sa akin na may isang buntis daw sa kabilang looban ang natagpuang wala ng buhay at hiwa-hiwalay ang katawan sa mismong loob ng bahay nito. At sa mismong lugar daw ng pinangyarihan, may nakita silang mga bakas ng tila paa ng kambing pero pabaligtad ang direksyon ng mga kukunon. Hintakot na napamulat ang aking mga mata sa binalita niyang yon. Hindi ako nakapagsalita habang iniisa-isa sa aking imahinasyon ang bawat detalye ng mga sinabi niya. Para bang malinaw sa aking mga paningin ang mga masalimuot na kaganapan. Naalala ko na isa ang buntis na yon sa mga sumunog sa mga magulang niya. Bigla akong napabigkas ng mga salita na hindi ko inaasahan. Kambing? Hindi kaya yun din yung kambing na humarang sa amin ni Natatay at Kuya Sammy noon? Wala sa sariling bulong ko sa sarili. Ano ka mo? May sinasabi ka ba, Mac? Tanong niya na narinig pala ang aking tinuran. Wala naman, Kuya Sanoy. Teka, may bibilhin ka pa ba? Papasok na kasi sana ako sa bahay para magbanyo. Nauutal naman na tugon ko habang nanginginig ang mga labi. Siya nga pala. Wala na akong ibang bibilhin. Tsaka yung tatay mo nga pala, kumusta na ang lagay? Mabuti na siya, Kuya Sanoy. Ayun, nandun na sa bukid. Pumunta na ron para makapagtrabaho. Natuwa naman siya, kasabay ng muling pagbaling sa loob ng aming bakuran kung saan naroon ang puno ng bayabas. Muli ay naalala niyang humingi ng mga dahon nun at agad ko naman siyang pinapasok para siya na mismo ang kumuha. Habang iniisa-isa niyang pitasin ang mga dahon, tinanong ko siyang muli kung bakit kailangan pa niya mga yon, gayong nasabi niya sa akin kanina na nanggaling na siya kagabi sa gubat para manguha ng mga halamang gamot. Sumagot naman siya at sinabing hindi pa raw sapat ang mga nakuha niya at doon lang daw kasi sa amin mayroong puno ng bayabas kaya sa amin siya madalas manghingi nito. Matapos yun ay tuluyan na siya nagpaalam para umuwi. O paano? Uuwi na ako. Maraming salamat, bata, ha? Naiwan naman ako mag-isa na nagtataka habang nakatanim pa rin sa isip ko ang tungkol sa binalita niyang kahabag-habag na pagkamatay ng buntis sa kabilang looban. Makalipas ang ilang araw, matapos ang tuloy-tuloy na pag-inom ng mga dahon ng sambong at yerba buena na base sa sariling kaalaman ni tatay, ay bumuti ng muli ang kondisyon ni nanay. Naging magana na siyang kumain at nanumbalik na rin ang kanyang lakas, kaya nagpasya siya na muling magbabantay sa tindahan. Tinanong ko pa nga siya noon kung sigurado na ba at tiniyak naman niya na ayos na talaga ang kanyang pakiramdam. Ang buong akala namin ay tapos na ang mga sigalot na nangyayari. Pero nang sumunod na gabi ay muling sumama ang pakiramdam ni nanay.
At sa pagkakataong yun ay mas malala na. Mas tumindi pa ang kanyang nararamdaman. Bukod sa labis na panghihina, pagsusuka at pagkahilo, ay tila ba takot na takot siya at palaging nakatingin sa paligid na para bang may nakikita na kung ano. Bigla ay napapatingin siya sa isang direksyon ng bahay at tila may tinuturo at mapapakagat sa kanyang daliri bago mapapayuko dahil sa labis na takot. Awang-awa ako noon kay nanay, kahit sa totoo lang ay balot na balot din ako ng labis na hilakbot. Si tatay naman, hinawakan ng buntot pagi at hinampas yon sa sahig ng 7 beses, habang si Kuya Sammy tila hindi na rin alam ang gagawin. Maya-maya, lakas loob na inutusan kami ni tatay na sunduin na si Kuya Sanoy dahil sa pagkakataong yon, batid namin na siya lamang ang tanging makakatulong kay nanay. Takot na sumama ako para lumabas dahil ng mga oras na yon, ganap na mag-aalas 11 na ng gabi. Ngunit tiniyak sa akin ni Kuya Sammy na hindi niya ako pababayaan at dala naman namin ang tirador na palaging nasa bulsa niya. Pinagbaon din kami ni tatay ng mga bawang at asin bilang proteksyon sakaling may kung anong masamang nilalang ang sumalakay sa amin sa daan. Subalit, sa ikalawang pagkakataon na pagpunta namin sa bahay ni Kuya Sanoy, ay tila ba wala na naman ito roon. Sa halip ay ang masangsang at nakakasulasok na amoy ng paligid ang sumalubong sa amin. Ilang minuto pa kaming nanatili sa labas ng bahay niya sa pag-asang may tao sa loob. Ngunit, nang muli kong mamataan ang lubid na nakatali sa labas ng tarangkahan ng pinto, natiyak ko na wala ngang tao doon. Niyaya ko na si Kuya na umalis dahil hindi ko na matiis ang sobrang sama ng amoy na halos pumasok na sa loob ng aking baga at kasukasuan. Ngunit, bago kami tuluyang makalayo, napatingin ako sa lupa. Doon, may nakita akong isang tila hibla ng mahabang buhok na kulay puti. Nagtataka akong dinampot yon at saglit na tinitigan. Nagulat na lang ako nang marinig ko ang sigaw ni Kuya Sammy habang tinatawag ang aking pangalan. Dali-dali kong nilagay sa bulsa ang nadampot na bagay bago nagmamadaling sumunod na rin sa kanya. Habang naglalakad kami pa uwi, may nasalubong kaming isang kulay puting aso na triple ang laki kumpara sa karaniwang sukat nito. Agad kaming napatigil sa paglalakad. Dinukot ni Kuya ang kanyang tirador sa bulsa at dumampot ng maliit na bato sa lapag upang ibala doon. Nakatingin sa amin ang galit na aso habang nakalawit ang dila at walang tigil sa pagtulo ang laway. Nakalitaw rin ang mga matutulis nito mga ngipin na pawang walang sasantuhin kapag nakakagat. Ang kulay pulang mga mata nito ay para bang nag-aapoy sa galit at nakahandang sumugod anumang oras. Iginiya ko ni Kuya patungo sa kanyang likuran para ikubli. Bigla naming naalala ang mga binigay na bawang at asin ni tatay kanina bago kami umalis. Dinukot namin ang mga yon mula sa aming bulsa at buong tapang na isinaboy yon sa naturang nilalang. Pero tila walang epekto ang mga yon at kumalat lamang sa lupa. Umungol ng malakas ang nilalang. Agad na pinitik ni Kuya ang tirador, ngunit sa kisap matay naglaho ito at lumitaw sa kabilang dulo ng eskinita. Dadampot pa sana siya muli ng bato, ngunit nakita naming papalapit na ang halimaw. Hinila ko ni Kuya habang unti-unting lumalapit sa amin ang asong tumatahol ng kakaiba. Halos mawala na ako ng ulirat noon. Pakiramdam ko hindi na sumasayad ang mga paa ko sa lupa. Nanginginig at mangiyak-ngiyak na ako kasabay ng malakas na pagkabog ng aking dibdib. Habang tumatakbo kami, rinig ko pa rin ang mabigat na yabag ng nilalang. Napansin ko ang matulis na sanga sa tabi, kaya mabilis akong bumitaw kay Kuya. Dinampot yun at agad itinarak sa lupa. Humihingal ako na patingin sa kakatuwang nilalang at nakita ko na tila napilayan ito at umaaray habang dahan-dahang umaatras. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa kadiliman ng gabi. Pawisan at nagtatakang nilapitan ako ni Kuya at niyakap. Ang galing mo, bunso ah. Paano mo nalaman na yun ang paraan para maitaboy ang kalaban natin? Nagtatakang tanong niya
habang nakatitig sa akin. Sa totoo lang kuya, hindi ko rin alam. Nagbakasakali lang ako kasi ginaya ko lang yung madalas na ginagawa ni tatay kapag may umaatake sa atin na kakaibang nilalang. Malakas kasi ang kutob ko na hindi lang basta aso yun eh. Aswang yun kuya. Oo nga no, ang galing mo ah. Naisip mo pa yun? Ako nga hindi ko naisip yun eh. Pero ang galing mo talaga doon, tol. Niligtas mo ang buhay natin. Masayang komento ni kuya bago niyaya na akong maglakad para makauwi na. Pag uwi namin sa bahay, agad kaming tinanong ni tatay kung bakit kami nagtagal at kung bakit hindi namin kasama si Kuya Sanoy. Ikinuwento namin ni Kuya Sammy ang lahat at nagpasalamat si tatay na ligtas kaming nakauwi. Niyakap niya ako at pinuri sa pagtatanggol namin sa sarili. Samantala, nakita ko si nanay, hirap at nanlalalim ang mga mata habang nakahiga sa upuan. Halos hindi ko na siya makilala sa kanyang anyo. Sinabi ni tatay na panahon na para dalhin siya sa totoong doktor upang tuluyang gumaling. Sinabi ni tatay na kakausapin niya si Mang Dado para ipagamit ang tricycle nito at maihatid kami sa ospital sa bayan. Sumang-ayon naman kami ni Kuya Sammy. Pagkatapos, palihim ako nagtungo sa silid at itinago sa damitan ko ang puting hibla ng buhok na nakuha ko sa bahay ni Kuya Sanoy. Kinabukasan, nakahanda na sana kaming lahat para dalhin si nanay sa ospital. Mabuti na lang at hindi pa nakakausap ni tatay ang kaibigan niyang si Mang Dado nang biglang sumulpot sa pintuan ng aming bahay si Kuya Sanoy. Hingal na hingal ito at nag-aalalang kinamusta si nanay. Nabalitaan daw niya mula sa ibang tao ang tungkol dito kaya agad siyang nagpunta. Naiinis na pinagsabihan siya ni tatay dahil palaging wala sa tuwing pupuntahan namin. Nawawala na rin kasi siya ng pag-asa na iaasa si nanay kay Kuya Sanoy. Humingi ng dispensa ang lalaki at paliwanag niya na sa ganong oras daw siya nangunguha ng halamang gamot sa gubat dahil mas mabisa yon. Kasunod nun ay pinakita niya sa amin ang mga gamit at tiniyak na handa na siyang gamutin si nanay at siniguradong gagaling na ito matapos dumaan sa kanyang mga kamay. Nakumbinsi naman si tatay at sa huling pagkakataon, pinayagan naming gamutin ni Kuya Sanoy si nanay. Kinuha ni Kuya Sanoy ang isang maliit na bote ng langis mula sa lumang bag, binuksan at pinahid yon sa kanyang palad. Agad na kumalat ang masangsang na amoy nito, kapareho ng naamoy namin kagabi sa bahay niya. Nang tanungin ni tatay kung ano yun, sinabi niyang yun daw ay banal na langis na makapagpapagaling kay nanay. Kasunod nun, nagsindi siya ng kulay itim na tabako at binugayon sa bunbunan ng nakahigang si nanay. Inaasahan namin na maglalabas yun ng usok na nagmumula sa tabako. Pero laking gulat namin nang makitang hindi usok ang ibinuga ng lalaki. Sa halip ay lumabas mula sa kanyang bibig ang isang matulis na bagay na kasing laki ng palito ng posporo. Kulay itim yun na para bang buto ng kung anong hayop. Ito ang dahilan ng pabalik-balik na sakit ni Malo. Isa itong sumpa na galing sa aswang. Panimulang paliwanag niya habang titig na titig sa kulay itim na bagay. Ha? Aswang? Ang ibig mong sabihin ay inaaswang ang asawa ko? Kung ganun, sino naman kaya yung aswang na yun, Sanoy? Taka at gulat na tanong ni tatay. Nagkatingin na naman kami ni Kuya na kapwa takot ang nararamdaman dahil sa sinabing yon ni Kuya Sanoy. Matapos, narinig namin ang kanyang muling tugon sa tanong ni tatay. Hindi ko pa matukoy kung sino siya, pero sigurado ako na hindi taga rito yung aswang na yon. Malayong lugar ang nasasagap ng aking lakbay diwa. Hindi maarok ng aking balintataw. Sagot niya habang isa-isa kaming tinititigan sa seryosong muka. Kasunod nun ay bigla siyang tumingala at pabulong na umusal ng mga orasyon na hindi namin naririnig. Tumitirik pa ang mga mata niya habang nanginginig ang buong katawan. Maya-maya, tinaas niya ang dalawang kamay at pinagsalikop yon na parabang nagdarasal.
Ilang minuto lang ang lumipas. Huminto ang panginginig ng kanyang katawan at bumalik sa normal ang kanina ay tila tumitirik niyang mga mata. Matapos ay sinabi niya sa amin na makalipas lamang daw ng 1 oras, bubuti na ang kalagayan ni nanay. Nagmamadali na siyang nagpaalam na aalis dahil meron pa raw siyang kasunod na gagamutin sa kabilang barangay. Inabutan siya ng bayad ni tatay ngunit nagulat kami nang sabihin niya na kung maaari ay dagdagan ni tatay ang bayad sa kanya dahil ipambibili raw niya ng langis. Natatawa at napapailing na lamang si tatay na dinagdagan na lamang ang bayad sa albularyo. Kasunod nun ay tuluyan na ito nagpaalam matapos muling sabihin na magiging maayos na si nanay makalipas ang 1 oras. Subalit, lagpas na ang 1 oras ay tila ba walang pagbabago kay nanay. Sa halip ay mas lalo pang sumama ang lagay nito. Namimilipit na ito sa sakit ng tiyan at pakiramdam niya ay mainit daw ang loob ng kanyang katawan na para bang sinusunog yon. Nagsunod-sunod na rin ang pagsusuka niya at halos lumuwa ng kanyang mga mata dahil sa puwersang binibigay sa tuwing dadalihitin ng matinding pag-ubo. Umiiyak na ako noon dahil sa labis na awa kay nanay, habang si kuya naman ay parang nawawalan na rin ng pag-asa. Dahil sa pangyayaring yon, agad na nagtungo si tatay kay Mang Dado at pinal na nagkaroon ng desisyon na magpahatid sa bayan upang dalhin si nanay sa ospital at patingnan sa tunay na doktor. Walang pag-atubili namang tumalima si Mang Dado at agad niya kaming isinakay sa kanyang tricycle. Nasa loob noon sila nanay at tatay habang kaming dalawa naman ni kuya ay naka-backride. Halos 1 oras ang ginugol bago namin lubusang narating ang ospital sa bayan. Inasikaso agad si nanay ng mga nurse at doktor. Ngunit matapos ang halos 5 oras na paghihintay namin doon, lumabas sa mga eksaminasyon na wala namang anumang masamang kondisyon sa loob ng katawan ng aming ina. Ayon sa mga doktor na sumuri sa kanya, labis na pagod lamang daw yun ng katawan at isip at kailangan lamang daw ni nanay ng kumpletong tulog at pahinga. Sa puntong yon, nagkatinginan kaming tatlo ni kuya at ni tatay. Sa isip namin ay tila mas lalo yatang nagiging malabo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang kondisyon ng ilaw ng aming tahanan. Habang nagbabiyahe, narinig ko nagkukwentuhan sina tatay at Mang Dado. Nalaman nito ang tungkol sa resulta ng eksaminasyon kay nanay. Nagtanong si Mang Dado kung talaga raw na gusto ni tatay ay may kakilala siyang mas magaling na albularyo na pwedeng papuntahin mula sa malayo. Hindi ko na maalala ang pangalan ng lugar pero sabi ni Mang Dado, isa raw yon sa pinakamahusay na albularyo mula sa kanilang pinanggalingan. Dahil sa desperasyon, agad pumayag si tatay na kontakin ito. Nangako naman ang matanda na tatawagan agad pag uwi namin. Pagkadating sa bahay, hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Dado at agad tinawagan ng albularyo. Saglit siyang nakausap ng isang lalaki na ayon sa boses ay nasa edad 40. Anak pala yun ng albularyo at laging kasama sa gamutan. Hanggang sa nagkasundo silang pupunta kinabukasan. Kinabukasan, eksaktong 5:00 ng hapon, dumating ang mga panauhing hinihintay namin. Bagaman halata ang katandaan ng albularyo, malakas pa rin ang pangangatawan at malinaw ang paningin nito. Nagpakilala siya bilang si Apo Mando, kasamang anak niyang si Daboy, ang lalaking nakausap ni Mang Dado sa cellphone. May nakataling kulay pulang panyo sa ulo ang matanda at may kung ano-anong borloloy na nakasabit sa iba't ibang parte ng katawan nito. Mahaba at kulay puti na rin ang buhok at balbas nito. Pagkapasok pa lamang nila sa loob ng bahay, agad na nanlaki ang mata ni Apo Mando bago malalim ang boses na nagsalita. Aswang ang gumagambala sa asawa mo, Damian, at hindi niya kayo tatantanan hanggat hawak ninyo ang isang bagay na kanyang pagmamay-ari. Maaaring isang gamit, bahagi ng katawan, o mahalagang bagay na nagmula sa kanyang bahay. Seryosong wika ng matanda. Laking gulat namin nang mabanggit niya ang pangalan ni tatay
Kahit wala pa kaming sinasabi, inisip kong baka nabanggit na yon ni Mang Dado. Ngunit mas ikinagulat ko ang sinabi niyang may hawak kaming bagay na pagmamay-ari ng aswang. Naalala ko ang puting hibla ng buhok na nakuha ko sa bahay ni Kuya Sanoy at itinago ko sa damitan ko. Inamin ko yon at pinakita sa matanda. Agad niya itong kinuha at naupo sa sahig nang nakakrus ang mga binti. Inalis niya ang pulang panyong nakatali sa ulo at inilatag sa harapan. Doon niya inilagay ang puting hibla ng buhok at umusal ng orasyon. Namangha kami nang makitang unti-unti ay naging itim na pulbos ang hibla. Pagkatapos binalot niya yon, tinalian ng abaka at isinilid sa kalawangin na botelya. Tiningnan niya si nanay na nakahigang walang kagalaw-galaw. Pinahira niya ng langis ang palad at idinampi sa ulo nito bago bumulong sa bunbunan tulad ng ginawa ni Kuya Sanoy. Ngunit ibang pamamaraan ang ginawa ng matanda. Hinawakan niya mga daliri ni nanay at inipit sa kanyang mga kamay. Saglit itong napangiwi sa sakit at namilipit, pero maya-maya ay muling nakatulog. Ayon kay Apo Mando, maayos nang lagay ni nanay at wala nang dapat ipag-alala. Tumayo siya at hinarap kaming lahat. Ayon sa kanya, ang puting hibla na aking nadampot ay buhok ng sigbin na alaga ng aswang na nagpapanggap na albularyo. At dahil hawak namin yon, si nanay ang napiling kapalit. Kaya siya pinapahirapan ng aswang. Bumaling sa akin si Apo Mando at tinanong kung saan ko nakuha ang bagay na yon. Sumagot ako at sinabing galing yun sa bahay ni Kuya Sanoy. Napakunot ang noo ng matanda sa narinig na pangalan. Ngunit nanatili siyang tahimik at iba ang tinuran. Kung ganon, si Sanoy ang aswang! Walang kagatol-gatol na wika niya. Napamulagat ang aming mga mata at halos hindi makapaniwala sa nalaman. Hindi namin inisip na ang pinagkatiwalaan at itinuring naming kaibigan at albularyo sa barangay ay isa palang aswang at nagpapanggap lamang na dakilang manggagamot. Kung ganun ay totoo palang hinala ng mga tao na lahi sila Kuya Sanoy na mga aswang. Mga tanong na naglalaro sa isip ko noon pero hindi ko pa mahanapan ng kasagutan. Ngayong nasunog na natin ang isang bahagi sa katawan ng alaga niyang sigbin, nakatitiyak akong susugod si Sanoy dito ngayong gabi. Daboy, ihanda mo ang itim na kalasag. Hindi tayo maaaring umuwi ngayong gabi. Kailangan na nating wakasan ang kasamaan ni Sanoy na ipinamana ng kanyang mga magulang. Wika niya sa mababa ngunit seryosong boses. Tanging pagtango lamang ang isinagot ng kanyang anak bago kumilos upang ihanda ang bagay na kanyang iniutos. Sa labis na pagkalito, hindi na naiwasang magtanong ni tatay. Ibig sabihin, magkakilala po kayo ni Sanoy, Apo Mando? Puno ng pagtataka ang boses na tanong nito. Saglit na bumaling ang matanda kay tatay at bumuntong hininga bago sumagot. Pinakinggan ko ang bawat lalabas sa bibig niya dahil ako man ay hindi pa rin makapaniwala sa mga pagsisiwalat tungkol sa tunay na katauhan ni Kuya Sanoy. Damian, ang totoo niyan ay apo ko si Sanoy, anak ko ang kanyang ama. Naibalita niya sa akin noon ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pero hindi ako nalungkot nang malaman ko yon dahil ang buong akala ko ay nagtapos na ang kasamaan ng pamilya nila sa pagkamatay ng kanyang nanay at tatay. Ngunit hindi ko alam kung sa paanong paraan na isalin sa kanya ang pagiging aswang gayong namatay ang mga yon sa sunog. Tugon ng matanda na may halong pagtataka. Mas lalo kaming naguluhan sa mga pangyayari. Alam rin pala ng matanda ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Kuya Sanoy. Bigla ay naalala ko ang mga sinabi nito noon sa harap ni Kapitan na hindi raw aswang ang lahi nila. Sa halip ay mga angkan daw sila ng mga albularyo. Totoo nga
Nalahi sila ng mga albularyo sa katauhan ni Apo Mando. Ngunit, paano naging aswang ang pamilya ni Kuya Sanoy? Ang tanong na yun sa isip ko ay agad na nasagot nang muling magsalita si Apo Mando. Tinuruan kong maging mahusay na albularyo ang ama ni Sanoy noon sa kondisyong hindi niya yun gagamitin sa kasamaan. Ngunit dahil sa labis na galit nang hindi ko ipagkatiwala sa kanya ang itim na kalasag, umanib siya sa lipi ng mga sinaunang aswang at niyakap ang kadiliman. Mula noon, nagpalipat-lipat sila ng tirahan dahil sa pananalakay ng mga tao. Hindi ko sila napigilan noon. Pero ngayon, handa na akong wakasan ang lahat sa pamamagitan ng anak niyang si Sanoy. Mahabang paglalahad ng matanda. Halos tumulo ang laway ko noon habang titig na titig at nakikinig sa mga revelasyon ni Apo Mando. Noon ay mas naging malinaw na sa amin ang lahat. Lahat kami, maging si Kuya Sammy, ay hindi makakibo dahil sa mga natuklasan. Sinabi ng matanda na kailangang harapin at puksain si Sanoy upang muling manahimik ang aming lugar. Siya pala ang punot dulo ng lahat ng kababalaghan. Ang biglaang pagkamatay ng tao at hayop at ang misteryosong pagkakasakit ng mga residente. Hindi umuwi si Apo Mando at Kuya Daboy ng gabing yon. Matyaga silang naghintay hanggang hating gabi. Tiyak ng matanda na darating ang aswang. At dahil mas kilala niya ang mga galaw ni Kuya Sanoy, hinayaan naming siya ang magplano. Sumapit ang alas 9, alas 10, hanggang mag-alas 11 at lumagpas na ang alas 12 ng hating gabi. Bawat pagpatak ng oras ay sanlaksang kaba at kilabot ang bumabalot sa amin nila tatay at ni Kuya. Anumang oras noon ay maaaring sumiklab ang labanan sa pagitan ng tunay na albularyo at ng aswang na nagkukubli bilang manggagamot. Habang naghihintay, isa-isa kaming sinuotan ni Kuya Daboy ng kwintas ni San Benito. Dahil may suot na si tatay nun ay kami ni Kuya Sammy na lang ang binigyan niya. Kaya naman ang buntot pagi na lamang ang hinawakan ni tatay. Lampas alauna ng madaling araw nang maganap ang pinakahihintay naming tagpo. Bagamat takot na takot, ay tila sabik kaming masaksihan ang mga pangyayari na alam naming maaari ring mapahamak sa amin anumang oras sa isang maling hakbang lamang ni Apo Mando. Maaaring siya ang manalo o maaaring ang aswang ang manaig. Malakas at galit na lumapag sa bubungan ang tila isang malaking nilalang. Kasunod ang nakakilabot na atungal at pagkikiskisa ng kung anong bagay sa dingding. Gumalaw ang mga kasangkapan, nagsibagsakan ang plato't baso. Noon nagsimulang sabay na umusal ng orasyon sina Apo Mando at Kuya Daboy habang magkaharap. Nagising si nanay at agad namin siyang niyakap. Inutusan kami ni Apo Mando na magtago sa silid. Agad kaming sumunod at pumasok doon. Ngunit hindi pa man kami nakakakilos ay isang mabangis at kulay puting aso ang tumago sa pinto ng bahay. Nagdiretso yon sa loob. Animoy pinaghalong kambing at aso ang anyo nun at tila nakatuwad at pabaligtad na kumikilos. Dahil hawak ni tatay ang buntot pagi, hindi yun tuluyang nakalapit sa amin. Sumugod si Apo Mando at tinapatan ang nilalang ng maliit na bilog na salamin. Kumislap ang liwanag at tumama sa mukha ng aso na kahawig ng kambing. Tinawag niya itong Sigbin at pinalayas. Tila biglang nanghina at napaatras ang Sigbin at takot na ikinubli ang kanyang muka habang patuloy sa pag-atungal sa hindi maipaliwanag na tunog. Hanggang sa maya-maya, tila isang maamong tupa itong yumukod sa harapan ni Apo Mando. Habang si Kuya Daboy ay walang tinag at patuloy pa rin sa pagbigkas ng kanyang orasyon. Hawak-hawak rin niya ang kulay itim at patulis na krus. Maya-maya ay sumigaw ang matanda na tila nag-uutos kay Daboy. Ngayon na, Daboy! Pasigaw na utos niya sa kanyang anak. Mabilis na kumilos si Kuya Daboy.
Itinarak niya sa batok ng sigbin ang hawak niyang itim na krus habang patuloy pa rin sa pag-oorasyon. Agad nagkikisay ang nilalang at sa isang iglap lang, tuluyan na itong natunaw at naglaho na parang bula. Kasunod nun ay ang malakas na pagsigaw ng nilalang sa bubungan na tila hindi magawang makalapit sa amin at hindi makababa. Matapos ay lakas loob ng lumabas ng bahay si Apo Mando upang harapin naman ang nilalang na nasa bubong ng bahay namin. Bawat segundo noon ay kapalit ng pagkabog ng aming mga dibdib. Magkakayakap pa rin kaming tatlo habang sinasaksihan ang mga buong pangyayari. Nakita ko na iniabot ni Kuya Daboy kay Apo Mando ang isang maliit na boteng may lamang parang tubig. Isinaboy yon ng matanda pa itaas hanggang sa bubong. Kasunod ang nakaririmarim na angil ng nilalang. Galit niya itong inutusan na bumaba at makipagtuos. Ilang saglit lang, nakita naming sakal-sakal na siya nito. Lumantad sa amin ang nilalang. Kulubot at lubak-lubak ang ulo. Madulas ang balat at kulay berde ang malagkit nitong buhok. Kulay pula at nag-aapoy ang mga mata. May matutulis na kuko at mahahabang binti na kahawig ng palaka. Bumagsak sila sa lupa at nagpagulong-gulong. Agad na hinampas ni tatay ang buntot pagi sa halimaw, dahilan para mapaigtad ito sa sakit. Sinamantala ni Kuya Daboy ang pagkakataon at inihagis ang maliit na malaperlas na bato. Tumama yun ng direkta sa bibig ng aswang at agad ditong ikinanginig ng katawan hanggang sa hindi makagalaw. Waring naparalisa ito. Mabilis na nakabangon si Apo Mando at hindi na nag-aaksaya pa ng oras. Itinaas niya ang kamay at doon nakita ko ang hawak niyang kulay itim na kahoy na kasing haba ng daliri ng tao. Bigla ay humaba yon at naging kasing haba ng baston. May mga patulis sa paligid at ang dulo ay may 6 na magkakapatong na talim. Habang nanghihina ang aswang, mabilis na itinarak ni Apo Mando ang baston sa leeg nito. Hinugot niya yon at binaon naman sa dibdib. Sa ikatlong ulos, sa mismong bunbunan niya ito tinarak. Sumirit ang malagkit at kulay berdeng likido na amoy bulok na laman, kasabay ng unti-unting pagbagsak ng halimaw sa lupa. Nang nakalapag na ito sa lupa, unti-unti itong naging abo hanggang sa tinangay ng hangin patungo sa kawalan. Pagod na nagyakap ang mag-ama na sina Apo Mando at Kuya Daboy. Nagawa natin, Tay. Sa wakas ay natapos na rin ang kasamaan ni Kuya at ng mga magulang niya. Pero palaisipan pa rin po sa akin kung paanong naipasa ng mga magulang niya sa kanya ang pagiging aswang. Humihingal na narinig kong wika ng lalaki kay Apo Mando. Nakatitiyak ako na bago pa man masunog ng mga tao, ang mga magulang ni Sanoy ay naisali na sa kanya ang batong itim. Marahil ay natunugan na nila na tutugisin sila ng mga tao, kaya agad nilang isinagawa ang pagsasalin. Pero ano't ano pa man ang nangyari noon, ay hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon ay ligtas na ang lugar na ito, at tapos na ang kasamaan nila Sanoy at ng kuya mong si Buning. Mahabang pahayag ni Apo Mando. Matapos nun, sabay-sabay kaming lumapit sa kanila at nagsalita si tatay para magpasalamat. Maraming salamat sa kabayanihang ginawa ninyo, Apo Mando. Daboy, hindi namin kayo makakalimutan sa lahat ng sakripisyong ginawa nyo, hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa buong baryo. Sinserong wika ni tatay. Napangiti lamang ang mag-ama at tinapik ang balikat ni tatay, tanda ng pagtanggap ng kanilang pasasalamat. Simula noon, naging maayos ng sitwasyon sa aming barangay. Muling bumalik sa maayos na pamumuhay ang mga tao nang walang halong pangamba, takot at pagkaligalig. Makalipas ang 7 taon, nung ako'y umidad ng 23, nakilala ko sa pamamagitan ng social media ang babaeng nagpatibok ng puso ko na itatago ko na lang sa pangalang Hazel. Taga Bulacan siya at nang niligawan ko siya,
Sinagot naman niya ako makalipas ang 2 buwan. Hanggang sa nagpakasal na nga kami at ipinasya ko na rin na manirahan sa lugar nila dito sa Bulacan. Sa ngayon ay 16 na taon na kaming nagsasama at mayroon na kaming 4 na anak. Masaya naman ang buhay namin at meron na kaming sariling negosyong bigasan.